Ko ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Panata 123. Nakapatong sa binti ng isang magandang babae. Ano ka kung hindi ka isang hampas lupang pauunan? Cyrus, hindi ba't ako dapat ang nakakakilala sa'yo? Maraming taon kitang nakasama. Sa tingin mo ba ay mapagkakamalan kitang isang mayaman tulad ng naiisip ng ang babae na yan? Ang mga panloloko mo ay isang biro lang para sa akin, Cyrus. Ang pagkakakilanlan mo bilang isang mayaman na tao ay walang iba kundi isang maliit na kalokohan na ginagawa mo para makuha ang atensyon ko. Tumingin si Faye kay Cyrus at sumigaw. Ano? Binuksan ni Cyrus ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit siya ay inunahan ni Michelle na malakas na sumagot. Kahit na si Cyrus ay mahirap, wala kang karapatan na magsalita ng ganyan sa kanya. At saka, gusto ko pa rin siya kahit wala siyang pera. Wala akong pakialam sa ganoong mga bagay. At hindi ako nagsisisi na maging kasintahan siya, nang makita na nawala ng pasensya si Cyrus kanina. Si Michelle ay bahagyang nag-alala na biglang sasabihin ni Cyrus ang tunay niyang pagkatao sa harap ng lahat. Kung talagang sasabihin niya ang tunay niyang pagkatao, ang buong populasyon ng Laguna University ay malalaman na siya ay isang sobrang mayaman na tao pala. Sa sandaling iyon, magkakaroon siya ng kalaban sa pagmamahal ni Cyrus. Iyon ang dahilan kung bakit niya napagpasyahan na kusang kumilos at makialam sa nangyayari. Nang makita na nagsalita si Michelle upang sagutin si Faye para sa kanya, ang masamang mood ni Cyrus ay bahagyang nawala. Kumalma siya at nilunok ang mga salitang malapit nang lumabas sa kanyang bibig. Anong kinalaman sa akin kung magsisisi ka o hindi? Wala nga akong pakialam sa'yo. Kai, tumayo ka. Pero na, ayaw ni Faye na magpatuloy sa pakikipagtalo kay Michelle at sinubukang hilahin si Kai para makaalis na sila. Faye, pwede bang tumigil ka sa paggawa ng eksena? Hindi pa ba ako mukhang nahihiya ngayon? Determinado ka ba talagang mas pahirapan ako? Sabi ni Kai kay Faye nang may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang eksena ay nagsimula lamang ng may iilang estudyante roon, ngunit dahil nagsanhi si Faye ng malaking gulo, parami ng parami ang mga taong lumapit sa drama parang mga gamo-gamo sa apoy. Ngayon, dahil kay Faye, ang mga nanonood ay dumami. Sa puntong wala ng ibang gusto si Kai kundi ang maglaho sa hangin dahil sa kahihiyan. Si Faye, sa kabilang banda, ay natuliro noong narinig niya ang mga salitang iyon. Ang gusto ko lang naman ay alisin ka rito. Hindi ko sinasadyang mas pahirapan ka. Huwag mo akong hawakan. Ayos nang narito ako kaya umalis ka na at iwan mo muna ako mag-isa. Nilabas ni Kai ang lahat ng galit na tinatago niya sa pamamagitan ng paninigaw kay Faye. Kai, ikaw, hindi inasahan ni Faye na sa kabila ng kanyang paghihirap na depensahan si Kai buong araw, ang nakuha niyang sukli ay marahas na paninigaw. Agad na lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Inuutusan kitang umalis na rito ngayon mismo. Hindi mo ba ako naririnig? Tumingin si Kai kay Faye at pagalit na sinabi. Faye, umalis ka na lang kasi. Hiyang-hiya na kami, nagmakaawa sa kanya si Mark nang may malungkot na ekspresyon, ang kanyang mga tuhod ay nasa lupa pa rin. Hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan, pakiramdam ngayon ni Faye ay isa siyang payaso na binubuhos ang kanyang puso't kaluluwa para ipaglaban si Kai. Anong tinititig-titig mo pa? Binabalaan kita. Umalis ka na. Nanggigil si Kai at malamig na sinabi. Oo na, aalis na ako. Aalis na ako ngayon mismo. Masaya ka na ba? Sigaw ni Faye pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palayo. Pinapanood si Faye na tumatakbo, hindi mapigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga. Si Faye ang dating babae na pinapangarap niya pero ngayon siya ay wala nang pinagkaiba sa isang laruan para kay Kai, dumarating at umaalis lang kapag gusto ni Kai. Terrenal, sabi ni Cyrus kina Michelle, Jade, Liam at ang iba pa. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas ng Laguna University. Sina Liam, Ryan at ang iba pa ay tumingin sa huling pagkakataon kay Kai na nakaluhod sa lupa. Nang hindi nagsasalita, sinundan nila si Cyrus palabas ng school gate. Cyrus, ang angas mo ngayong araw, talagang kinalaban mo sina Kai at Faye. Sa wakas ay naturuan mo rin sila ng leksyon. Pagkatapos lumabas ng school premises, nananabik na pinalakpakan ni Liam si Cyrus. Siya ay malinaw na proud sa kanyang kaibigan. Oo nga. Natakot ako noong dinala ka palabas ni Mr. Finch kanina. Akala ko talaga ay ikaw ang magnanakaw. Sabi ni Ryan. Hindi ako gagawa ng ganoon.
Kahit wala na sila sa eksena, iniisip pa rin ni Cyrus ang sinabi sa kanya ni Faye. Sa katunayan, pakiramdam niya na ang sinabi ni Faye ay may kaunting katotohanan. Kung hindi niya namana ang malaking ari-arian ni Sebastian, baka nga ay naging kontento na siya sa pagpupulot ng bote buong buhay niya at ang kanyang buhay ay hindi kailanman magiging mahalaga. Cyrus, paano mo pinaliwanag ang sarili mo sa principal? Bakit pakiramdam ko ay medyo natatakot sa iyo si Principal Finch? Naalala ni Liam ang nag-iingat. Nakinikilos ni William noong kausap niya si Cyrus kanina at tinanong si Cyrus ng may bahagyang nagtatakang ekspresyon. Paano matatakot sa akin ang principal ng Laguna University? Naaawa lang si Principal Finch na pinagbalakan ako ng ganoon, ayon lang natatawang sagot ni Cyrus. Hindi ko naisip na ganoon pala kabait ang principal natin. Nakita natin ang ibang-ibang ugali niya kanina. Hindi siya tulad ng naririnig ko sa iba. Nang marinig ang paliwanag ni Cyrus, akala ni Liam ay namamalik mata lamang siya kanina dahil hindi makabuluhan kung bakit matatakot ang principal kay Cyrus. Nagpatuloy siya sa kanyang mga tanong. Oo nga pala, Cyrus, paano mo napatunayan na hindi ikaw ang magnanakaw? Iniling ko kay Mr. Finch na hanapin ang surveillance footage sa hallway na nagpatunay na ninakaw ni Mark ang pera at tinago iyon sa mesa ko. Ganun ko napatunayan na hindi ako nagnakaw. Maingat na paliwanag ni Cyrus, iniiwan ang mahalagang detalye na nagkaroon lang siya ng pagkakataon na magpaliwanag dahil siya ay ang chairman ng school board. At ganun pala, tumango si Liam pagkatapos ay umakbay siya kay Cyrus at sabi na, hindi ikaw ang magnanakaw, hindi mo kayang gumawa ng ganong bagay. Oo na. Pwede bang wag na nating pag-usapan to? Kanina pa namin kayo hinihintay ni Michelle, so manunood pa rin ba tayo ng movies o hindi? Tanong ni Jade. Nalinaw na ni Cyrus ang mga paghihinala sa kanya at nakapaghiganti na sa pamamagitan ng pamamahiya kina Kai at Mark. Sina Liam at Ryan ay sobrang natutuwa dahil ngayon ay wala na sa panganib ang kanilang kaibigan. Si Jade, sa kabilang banda, ay bahagyang hindi natutuwa. Patago siyang umaasa na makahanap ng mali kay Cyrus para mayroon siyang panlaban sa lalaki. Ngayon naman, akala niya ay pwede na niyang pahiyain si Cyrus sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay isang magnanakaw at patagwang natuwa noong siya ay nahuli, pero ang mga inaasahan niya ay para lang sa wala. Si Cyrus ay hindi pala isang magnanakaw. Magbubuk na ako ng tickets ngayon. Pero na, sa sandaling marinig ni Liam ang tanong ni Jade, mabilis niyang nila ang kanyang phone para makabili siya ng mga ticket online. Ang kanyang pagkakataon na magpalipas ng araw kasama sila ay bumalik na sa sandaling iyon, nagring ang phone ni Cyrus. Nilabas ni Cyrus ang kanyang cellphone at nakita na tumatawag si Sheila kaya mabilis siyang sumagot. MS. Isidro, ano po ang problema? Mahinang tanong ni Cyrus. Cyrus, halos alas 5 na. Kung tapos ka na sa insidente sa school, dapat ay papunta ka na sa bar na yun sa lalong madaling panahon para makapag-ulat. Karoon. Ang kaibigan kong yun ay may mixing pasensya. Kung mahuhuli ka, tiyak na pagagalitan ka noon. Paalala ni Sheila kay Cyrus. Opo, MS. Isidro. Ang tawag ni Sheila ay pinaalala kay Cyrus na nangako siyang magtrabaho ng part-time sa bar ng kaniyang kaibigan. Sige, bye-bye. Pinatay ni Sheila ang tawag. Mauna na kayong manood. May gagawin pala ako ngayong gabi. Pinulsan ni Cyrus ang kanyang cellphone at sinabihan si Liam at ang iba pa. Cyrus, anong ibig mong sabihin na may gagawin? Kang iba ngayong gabi. Kanina ka pa namin hinihintay ni Michelle at ngayon ay iiwan mo lang kami. Sabi ni Jade kay Cyrus, hindi natutuwa sa nangyayari. Oo nga, Cyrus. Buong tanghali kaming naghihintay dahil sa insidente sa school kanina. Ano? Pang gagawin mong mahalaga? Hindi mo ba yan mare-reschedule? Desperadong sabi ni Liam. Talagang umaasa siya na magpalipas ng oras kasama ang magagandang mga babae. Nangako ako na magtrabaho ng part-time sa bar na pagmamayari ng kaibigan ni MS. Isidro. Magbubukas na pala yun maya-maya at ngayon ang unang araw ko. Hindi ako pwedeng mahuli. Paliwanag ni Cyrus. Medyo nahihiya rin siya, pakiramdam niya ay inaksaya niya ang oras ng lahat. Dapat ka ba talagang magtrabaho ng part-time? Gaano karaming pera ang ibibigay sa iyo roon? Napasimangot si Jade at nagtanong.
Dahil may nauna ng mga gawain si Cyrus. Hayaan na lang natin siya. Alam ni Liam na ang isang part-time na sahod ay mahalaga para kay Cyrus kaya. Pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, kusa na siyang nagsalita para sa kanyang kaibigan. Ako naman ang mantiiber sa inyo sa movie kapag nagkaroon ako ng pagkakataon sa susunod. Mahinang sagot ni Cyrus pagkatapos ay naglakad na palayo ng panoorin ni Michelle si Cyrus na paalis, isang bakas ng pagdududa ang lumitaw sa kanyang mga mata. Talagang hindi niya maintindihan kung bakit ang isang mayaman na tulad ni Cyrus ay gustong magtrabaho ng part-time sa isang bar. Pagkatapos sumiwalay ni Cyrus kay Liam at iba pa, tumawid siya sa kalsada at nagtawag ng isang taxi. Marahan na tumigil ang taxi at binuksan ni Cyrus ang pinto ng kotse pagkatapos ay pumasok sa loob. Manong, pakidala ako sa masarap ba sa pakiramdam? Sa sandaling sasabihin na ni Cyrus sa driver ang pangalan ng bar na pupuntahan niya, ang boses ng isang babae ay narinig niya sa likod niya, ginugulat siya. Si Cyrus ay natigilan ng sandali pagkatapos ay napalingon noong magising siya at nanigas. Hindi siya tumingin sa kotse bago pumasok dahil inoobserbahan niya si Liam at ang iba pa sa kalayuan. Malamang hindi niya napagtanto na may ibang tao sa kotse. Ngayon, nakapatong siya sa binti ng isang babae. Kabanata 124. Isang kakaiba at magandang babaeng boss. Si Cyrus ay nakaupo sa malambot na bitni ng isang sexy at magandang babae. Siya ay lubos na nahihiya at nakaramdam ng pag-init ng kanyang mukha, ngayon ay sobra ng may malay sa kanyang paligid. Naaamoy pa niya ang pabango mula sa leeg ng babae. Palakas ng palakas sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Ang magandang babae sa likod ni Cyrus ay lubos ding natuliro. Natutulog lamang siya sa likod noong pumasok si Cyrus sa kotse kaya wala siyang ideya na may papasok sa kotse hanggang sa umupo si Cyrus sa ibabaw niya. Sa sandaling iyon, saka lamang siya nagising. Anong tinititig mo? Umalis ka nga. Ang babae ay kalmado sa kabila ng mga nangyayari. Bigla na lang umupo sa kanya si Cyrus pero hindi siya sumigaw o nagsanhi ng malaking eksena. Sa kabilang banda, siya ay kalmado. Sorry, hindi ko napansin na may ibang tao pala sa kotse kanina. Paliwanag ni Cyrus sa babae pagkatapos ay tumayo at umupo sa tabi ng babae. Lumingon ang magandang babae at tumingin kay Cyrus nang may bakas ng pagkairita sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita, pinaikit ang kanyang mga mata at bumalik sa pagtulog. Lumingon si Cyrus upang suriin ang magandang babae sa tabi niya. Mukhang ang babae ay malapit ng sa edad na 30 at may magandang jawline at magandang facial features. Ang itim niyang buhok ay nakatali, pinapakita ang kanyang makinis at payat na leeg. Mayroon siyang suot na itim na office skirt at isang pares ng takong. Ang kanyang kutis ay maputi, makinis at malambot at ang kanyang katawan ay nakakabighani kasama ang makinis at payat niyang mga binti at naglalakihang dibdib. Gayunpaman, ang nag-isang bagay na hindi maganda sa kanya ay ang malamig niyang pag-uugali na nakakatakot para sa isang binatang tulad ni Cyrus. Mukhang maswerte ako sa babae nitong mga nakaraang araw. Sinong nag-akala na makakakita ako ng ganito kagandang babae sa isang taxi? Hindi mapigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga sa tuwa. Saan ka punta, binata? Sa sandaling ito ay muling pinatakbo ang kotse, lumingon, at tinanong si Cyrus ng may mainit na ngiti. Sa Sunset Bar po, mahinang sagot ni Cyrus. Hehe, saktong-sakto. Doon din papunta ang babaeng to. Ang taxi driver ay masaya na si Cyrus at ang babae ay patungo sa iisang lugar at napangisi. Napatingin si Cyrus sa babae sa tabi niya. Sinusubukan siyang kilatisin. 5:00 na ng hapon. Kung ang babae ay patungo sa bar upang kumain, masyado siyang maaga. Ang karamihan sa mga bar ay hindi nagbubukas sa ganitong oras. At saka, hindi siya nakabihis na para bang siya ay iinom sa isang bar. Maaari kaya na ang magandang babae na ta ay papunta para magtrabaho sa Sunset Bar katulad ko. Si Cyrus ay namangha sa ideya na iyon. Pagkatapos marinig na si Cyrus ay patungo rin sa Sunset Bar, napatingin siya kay Cyrus at hindi nagsalita. Noong una ay plano ni Cyrus na kausapin ang babae, ngunit sa sandaling nakita niya na hindi interesado ang babae na makipag-usap sa kanya, nanatili siyang tahimik at nilabas ang kanyang phone at nagsimulang mag-scroll nang walang masyadong iniisip. Pagkatapos ng higit pa sa kalahating oras, ang kotse ay marahan na tumigil sa harap ng Sunset Bar. Pagkatapos bayaran ni Cyrus at ng babae ang taxi, sabay silang lumabas.
Nagtatrabaho ka rin ba sa Sunset Bar? Tanong ni Cyrus sa babae pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan. Napasulyap ang babae kay Cyrus at hindi siya pinansin, halatang walang balak na pansinin siya. Tumalikod siya at naglakad papasok ng bar. Napagtanto na hindi siya pinansin ng babae, nagkibit-balikat si Cyrus at bahagyang nakatingala na pumasok din ng bar. Pagkatapos pumasok ng bar, sinuri ng sandali ni Cyrus ang paligid. Ang dekorasyon sa bar ay kamangha-mangha at maaaring maituring na isang medium to high-end bar sa lungsod ng Santa Cruz. Dahil maaga pa, wala pang bisita sa loob. Mayroon lamang ilang waiter na naglilinis sa paligid. "Sorry, hindi pa kami nagbubukas," sabi ng isang babae kay Cyrus habang siya ay tumitingin sa paligid. "Oh, hindi ako isang customer. Narito ako para magtrabaho ng part-time." Dali-daling paglilinaw ni Cyrus. Isang part-timer. Binaba ng babae ang panlinis na hawak niya at lumapit kay Cyrus, sinuri siya at ngumiti sa kanya. "Hi. Ang pangalan ko ay Chloe. Sunquist, ang manager ng Sunset Bar. Pwede mo akong tawagin na Chloe." "Hi, Chloe. Ang pangalan ko ay Cyrus." Magalang na sabi ni Cyrus. "Dahil narito ka para mag-part-time, ipakikilala kita sa may-ari ng bar namin." Imbita ni Chloe. "Sige." Tumango si Cyrus. Tumalikod si Chloe at naglakad patungo sa second floor ng bar habang si Cyrus ay nakasunod lamang sa likod niya. Kahit na mayroong pangkaraniwan na itsura si Chloe, ang babae ay mayroong kaakit-akit na suot, may malaking dibdib at malaking likod. Ang kanyang malaharaglas na katawan ay kapansin-pansin sa kanyang paglalakad. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating silang dalawa sa harap ng pinto ng isang opisina at kumatok naman ng mahina si Chloe. "Sino yan?" Boses ng isang babae ang maririnig sa loob. "MS Gilmore, may isang binata rito para magtrabaho ng part-time. Alam mo ba ang tungkol dito?" Kinausap ni Chloe ang boses sa likod ng pinto sa isang magalang na tono. "Papasukin mo siya." "Opo," tumango si Chloe pagkatapos ay lumingon kay Cyrus at sinabi, "Pasok ka, nasa loob MS Gilmore." "Salamat, Chloe. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Pinakita ni Cyrus ang pasasalamat niya. "Ang tamis mo magsalita, ah." Humisi si Chloe kay Cyrus, tumalikod, inalog ang malaki niyang likod at naglakad palayo. Pagkatapos niyang panoorin si Chloe na umalis, binuksan ni Cyrus ang pinto at pumasok sa opisina. Pagpasok sa opisina, si Cyrus ay natigilan sa paglalakad. Sa harap niya ay isang magandang babae na nakaupo sa nag-iisang mesa sa opisina, at ang babae ay hindi lang kung sino, ngunit ang babaeng nakatabi ni Cyrus sa taxi. Noong nakita niya si Cyrus, hindi rin mapigilan ng magandang babae na magulat. Napakunot ang mga kilay niya at nagtanong, "Ikaw ba ang estudyante na nirekomende ni Sheila?" "Opo," mabilis na tumango si Cyrus. "Anong pangalan mo?" Malamig na tanong ng babae. "Cyrus de la Cruz," sagot ni Cyrus. "Cyrus de la Cruz." Nanlisik ang mga mata ng babae at sinuri si Cyrus. At sinabi sa isang mas mahinhin na tono, "Dahil si Sheila ang nag-introduce sa'yo sa lugar na to, sinabi naman niya siguro sa'yo ang lahat ng tungkol sa barko at sa sahod mo, hindi ba?" "Opo, sinabi sa akin ni MS Isidro ang lahat." Tumango si Cyrus. "Kung ganun, wala na akong masasabi pa. Pwede mo puntahan si Chloe at tanungin sa kanya ang lahat ng pwedeng gawin, tapos pwede ka nang magtrabaho. Ang barko ay kulang sa tauhan sa ngayon, kaya pwede kang magtrabaho rito hanggat gusto mo. Sa sandaling marami na ang tauhan namin, hindi ka na namin kakailanganin pa." Ang babae ay mayroong malarobot na aura na para bang may binabasa lang siyang script. At ang kanyang boses ay tila walang bakas ng emosyon. "Sige po, nakuha ko po." Muling tumango si Cyrus. "Sabi mo nakuha mo, pero ba't nakatayo ka pa rin dyan? Kumilos ka na." Ang babae ay tila may masamang impresyon kay Cyrus na para bang gusto niyang paalisin si Cyrus sa lalong madaling panahon. "MS Gilmore, hindi ko pa rin po alam ang pangalan mo." Tanong ni Cyrus sa babae nang may makulit na ngisi. "Madeline Gilmore." Walang emosyon na sagot ng babae, at nagpatuloy, "Kung wala ka nang sasabihin pa, lumabas ka na." "Opo." Nag-aatubiling pumayag si Cyrus sa utos niya, tapos ay tumalikod at naglakad palabas ng opisina. Nang panoorin niya si Cyrus na umalis, biglang lumambot ang kanina'y matigas na ekspresyon ni turing niya kay Cyrus ay hindi dahil sa nangyari sa taxi. Ngunit dahil mayroong isang isyu na bumabahala sa kanya nitong nakaraang ilang araw.
Ring ding ding. Sa sandaling iyon, biglang nagring ang kanyang phone. Napatingin si Madeline sa kanyang phone. Sa sandaling makita niya ang salitang, "Mother," bigla siyang nalungkot. Kinakabahan niyang pinakalmaang kanyang sarili pagkatapos ay sinagot ang tawag, "Madeline, ano nang ginagawa mo?" Sabi ng isang babae sa kabilang linya. "Mom, kung may sasabihin ka, sabihin mo agad." Sabi ni Madeline, bahagyang naiinis. "Maddie, ang araw ng engagement mo sa pangalawang anak ng pamilya White ay sa susunod na 2 araw na. Dapat ay narito ka na sa araw na yun, naintindihan mo?" Marahan na sabi ng nasa kabilang linya. "Mom, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ko pakakasalan ang Diego na yon. Huwag mong ipilit, okay?" Sigaw ni Madeline na para bang siya ay lubos. Nanandidiri sa ideya na iyon. Si Cyrus na kalalabas lamang ng opisina ay narinig ang malakas na boses ni Madeline. Napabuntong hininga siya, kaya pala ang lamig ng babaeng to. Pinipilit siyang ipakasal ng mga magulang niya. Kabanata 125. Sa loob ng isip ni Madeline. Sa loob ng office ni Madeline sa Sunset Bar. Hawak-hawak niya ang cellphone niya sa tabi ng kanyang tainga at pinakikinggan niya ang mga sinasabi sa kanya ng kanyang ina, halata sa kanyang mukha na siya ay desperado na. Si Madeline ay pinanganak sa pamilya ng mga businessmen. Tanyag ang mga magulang niya sa ilang mga industriya sa lungsod ng Santa Cruz bilang mga bihasana sa negosyo, kaya naman, napakayaman nila. Dagdag pa rito, napakagandang babae ni Madeline, para siyang tunay na pinagpala sa lahat ng aspeto. Sa kabila nito, mayroong problema kay Madeline at ito ay ang pagiging partikular niya sa kalinisan at hindi niya kayang makisama sa kahit sinong lalaki sa kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa siya nai-inlove kahit na siya ay 27 years old na at wala rin siyang plano tungkol dito. Pinsan nang nag-arrange ng blind date ang mga magulang ni Madeline para sa kanya. Ang lalaking kasama siya sa blind date ay gwapo at tamang-tama ang kalagayan ng kanyang pamilya para sa pamilya ng Gilmore. Subalit hindi interesado si Madeline sa kanya at labis niyang kinaiinisan na hindi siya masyadong malinis. Para kay Madeline, marumi ang lalaking iyon, subalit kahit nakakadismaya man para sa kanya, pabor na pabor ang mga magulang niya sa lalaking ito. Ang pinakamalubhang pangyayari pa ay pumirma na sila ng marriage contract kasama ang pamilya ng lalaki kahit na hindi pa pumapayag si Madeline. Ito ngayon ang pinakamalaking balakid sa buhay ni Madeline. Hindi niya talaga alam kung paano haharapin ang lalaking hindi niya gusto, paano pa ang pakasalan siya at magkaroon ng mga anak kasama niya. Kinakatakot niya ang magiging kalagayan niya. "Maddie, this young man is a pretty good candidate. May hitsura siya at maayos din siyang magtrabaho. Tumatanda ka kada araw. Kung pitotigilan mo palalo ang marriage niyo, gaano katagal ang aabutin para magdesisyon ka ng magpakasal at mag-settle down, pakinggan mo ako. Bilisan mo na at pakasalan mo na siya." Para naman, hindi na kita intindihin. Marahang panghihiyakat ng ina ni Madeline. "Mom, sumuko ka na. Hindi ko papakasalan ang taong hindi ko naman gusto." Kinagat ni Madeline ang kanyang labi, pinipilit niyang ipatindi sa kanyang ina ang gusto niyang mangyari. "Kung ganun, sabihin mo sa akin, sino ang gusto mong pakasalan?" Nagsimula ng maubusan ng pasensya ang kanyang ina kaya't ang tono nito ay halatang naiinis na. Wala, basta ayaw kong pakasalan yung lalaki na yon. "Maddie, hindi ito tungkol sa gusto mo bang magpakasal o hindi. Pinag-usapan na namin ito ng tatay mo. Kung hindi mo papakasalan ang pangalawa ng anak na lalaki ng White family, babawin namin ang bar mo. Kung ganito talaga ang mangyayari, magiging mag-isa ka na lang." Matapos sabihin ang lahat ng ito, binabaan na siya agad ng kanyang. Habang hawak-hawak ang cellphone sa kanyang kamay, lumitaw ang panlulumo sa magandang hitsura ni Madeline. Ang pagpapatakbo ng bar ay ang pinakamalaking pangarap niya, subalit alam niya na kulang ang pera niya para ipagpatuloy ito kung hindi siya susuportahan ng mga magulang niya. Malaking parte ng mga funds na mayroon siya para sa establishment na ito ay bigay lamang nila ngayon na pinagbantaan na siya ng mga magulang niya na bawiin ang bar mula sa kanya. Pakiramdam ni Madeline na para bang mababaliw na siya. Kung talagang papayag siya na pakasalan ng lalaking iyon, tiyak na magiging miserable ang kanyang buhay bilang isang asawa, subalit kung hihindihan naman niya ang arranged marriage nila, kukunin ng mga magulang niya ang bar.
Nahihirapan siyang mamili mula sa dalawa, ayaw niyang sukuhan ang kanyang pangarap subalit ayaw din naman niyang mawala ang sariling kaligayahan niya. Nakaupo si Madeline sa kanyang upuan, halata ang kaguluhang nararamdaman niya sa ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi niya alam kung ano ba ang pipiliin niyang tahakin para sa buhay niya. Ring ding ding. Nang biglang tumunog ulit ang phone ni Madeline. Kinuha ni Madeline ang kanya ni phone at sumulyap dito. Nang makita niya ang pangalan ni Sheila sa phone screen para siyang bahagyang naginhawaan. Naisip niya na hindi naman siya siguro pahihirapan ngayon ng kanyang kaibigan. Sinagot niya ang phone. Maddie, nagpunta na ba ang study auntie ko sa bar mo? Nararamdaman ni Madeline na nakangiti si Sheila mula sa kabilang linya. Nandito na siya at nagsimula na siyang pagtrabaho. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng maigi ang mga estudyanteng dinadala mo sa akin. Marahang sagot ni Madeline. Magaling. Mahirap ang naging buhay ni Cyrus. Maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang kaya naman sarili lang niya ang inaasahan niya para mapagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Siya ang nagbabayad ng sarili niyang tuition at matipid din siya kaya mas ingatan mo siya, ha? Pakikiusap ni Sheila. Mahirap ang naging buhay ni Cyrus. Hindi mapigilan ni Madeline ang sarili niya na bahagyang magsisi dahil sa naging pakikasama niya kay Cyrus. Nitong mga nakaraan, kaya naman iniisip niya ngayon na sana ay hindi niya sinungitan ang binata na yon. Dahil kung isipin, hindi naman sumama ang loob niya dahil na-offend siya ni Cyrus sa taxi, ang dahilan kung bakit nangyari yun ay dahil pinipilit siya ng mga magulang niya na magpakasal. Nagkataon lamang na si Cyrus ang nandoon para pagbagsakan ng lahat ng mga masasamang nararamdaman niya. Oo, napagbintangan pa siyang magnanakaw sa school niya ngayong araw. Masama na ang ugali ng mga bata ngayon, nalulungkot na ikinwento ni Sheila. Oh, kaya pala. Bibigyan ko siya ng maliit na bonus pagdating ng sahod niya, sagot ni Madeline. Maddie, parang bad mood ka ngayon ah. May nangyari ba? Naramdaman ni Sheila na parang may kakaiba sa kanyang kaibigan kaya naman tinanong niya ito. Pinipilit ako ng mga magulang ko sa isang arranged marriage. Gusto nilang magpakasal ako sa lalaking 2 beses ko palang nakikita. Hindi ko talaga maintindihan kung paano gumagana ang mga utak nila, baliw na yata sila. Mahinang sagot ni Madeline habang siya ay nakapatong sa lamesa. Ay Diyos ko, hindi kita matutulungan dyan. Pero sana talagang makahanap ka ng solusyon para dyan. Naiintindihan na ni Sheila kung ano ang sitwasyon ni Madeline tungkol sa kanyang arranged marriage, subalit wala siyang ibang maitutulong. Oo, mas maganda nga kung magkaroon na ako ng boyfriend ngayon para naman makapagbigay na ako ng tunay na rason sa aking mga magulang para hindi pakasalan ang lalaki na yon. Sambit ni Madeline habang nakanguso. Sayang naman na wala kang napupuswan. Ngayon, tingin mo kasi marurumi ang mga lalaki. Napangiti ng bahagya si Sheila. Sigh. Nawawala na talaga ng pag-asa si Madeline. Sa kabilang parte ng bar, sinusundan ni Cyrus si Chloe na mayroong kaakit-akit na katawan patungo sa storeroom ng bar matapos niyang lumabas sa office ni Madeline, at doon ay nakakita sila ng isang set ng overalls para sa kanya. Sa mixing panahon na nagtagpo sila, napagtanto ni Cyrus na malandi talaga ang babaeng ito. Madalas niyang binabangga ang katawan ni Cyrus. Gamit ang kanyang malalaking mga dibdib at paminsan-minsan, nilalandi niya rin si Cyrus kapag kinakausap niya ito. Kung hindi pa nakukuha ni Cyrus ang kanyang tagapagmana, siguro'y hindi niya matitiis ang babaeng Chloe, sexy naman siya. Dahil virgin si Cyrus na hindi pa nakakasubok makipagtalik sa isang babae, siguradong binapakatindi ng tukso para sa kanya. Subalit ngayon ay mas marami ng magagandang babae sa paligid ni Cyrus para magkaroon siya ng iba pang pagpipilian. Kahit si Margot, Yana, o si Michelle ang kanilang pilan, mas maganda silang tatlo kay Chloe, kaya naman talagang hindi siya interesado o naaakit-enman lamang sa kanya. Matapos niyang suotin ang kanyang bagong uniform, sinundan ni Cyrus si Chloe sa bar at kinilala ang ibang mga nagtatrabaho sa bar. Matapos ito ay nagsimula na siyang magtrabaho. Dahil naranasan na ni Cyrus na magtrabaho sa bar noon, alam niya na ang galawan dito, kaya't malaking ang nagagampanan niya ngayon sa trabaho niya. Kahit na bilyon-bilyon ang mga assets na namana ni Cyrus, gusto niya pa rin tuparin ang sinabi niya kay Sheila.
Dahil nangako siyang tutulong siya sa bar na ito, napagdesisyonan na rin niyang galingan na rin masipag magtrabaho si Cyrus, higit pa ang ginagawa niyang trabaho kumpara sa ibang mga waiters. Lumabas si Madeline sa office matapos niyang makipag-usap kay Sheila sa phone, sakto na nakita niyang nagtatrabaho si Cyrus ng maigi sa paglilinis. Tumango si Madeline sa kanya, natutuwa siyang makita ang magandang work ethic ng binata na ito. Umakbang siya ng ilang beses papunta kay Cyrus, nais niya sanang magbigay ng mga salitang pampalakas ng loob at purihin siya. Nang biglang, mayroong pumasok sa kanyang isip at napahinto siya sa paglalakad. Isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Naalala ni Madeline ang sinabi ng kanyang ina, sunod ay naalala rin niya ang sinabi ni Sheila tungkol sa buhay ni Cyrus. Noong napagdugtong-dugtong niya ang lahat, mayroong ideyang biglang pumasok sa kanyang isip. Kung gagawin ko to, hahayaan na ba ako ng ina ko na hindi magpakasal? Tila ba mayroong kakaibang pagkislap sa mga magagandang mata ni Madeline at siya ay napabuntong hininga. At 126. Bagong pagkakataon na naman. Sa loob ng bar. Sinandal ni Madeline ang kanyang sarili sa railing ng second floor gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang poster ay kahakit-akit habang pinapanood niya si Cyrus mula sa taas ng may nanonurang mga mata. Pinanood niyang magtrabaho ng masipag at maingat si Cyrus. Mukhang mas malinis naman si Cyrus kaysa sa ibang lalaki. Pagkatapos ng isang sandali, napahinga ng malalim si Madeline at nagpasya. Gagawin niya ang plano niya. Click click click. Ang mga takwang ni Madeline ay maririnig noong siya ay lumakad ng kaaya-aya papalapit kay Cyrus. Noong narinig ni Cyrus ang papalapit na tunog sa kanya, agad siyang lumingon at binati si Madeline. Hi, MS. Gilmore. Agad na naging magalang si Cyrus sa sandaling mapagtanto niya na si Madeline ang lumalapit. Dahil si Sheila ang nagpakilala sa'yo na matalik ko ring kaibigan, hindi mo na kailangang maging magalang sa kin. Tawagin mo na lang akong Madeline, sabi ni Madeline kay Cyrus. Si Cyrus ay nagtaka sa mabait na pag-uugali ni Madeline. Ibang-iba siya ngayon sa babaeng nagmalamig sa kanya simula noong unang pagkikita nila. Sa taxi inisip niya kung bakit biglang naging mabait sa kanya si Madeline. May schizophrenia ba ang babaeng ta? Ang saplado niya kanina para bang ayaw. Niyang nakikita ako pero ngayon naging mabait siya, anong nangyayari? Cyrus, nakukuha mo naman ba ang mga gawain dito? Tanong ni Madeline kay Cyrus habang sinusuri si Cyrus, tila natutuwa sa kung ano ang nakikita niya. Nakukuha ko naman po, salamat. Mabilis na tumango si Cyrus. Mabuti naman. Narinig ko kay Sheila na palagi kang nagpa-part-time para makapagbayad ng tuition fees mo, hindi ba? Nakatitig lamang si Madeline kay Cyrus. Opo, namatay ang mga magulang ko noong bata pa lang ako, kaya kailangan kong umasa sa sarili kong pera mula sa part-time jobs para makapagbayad ng tuition. Paliwanag ni Cyrus. Ang galing mo naman. S.I. Madeline ay kitang-kitang napangiti. Nagpatuloy siya, nakausap ko si Sheila tungkol sa sahod mo ngayon lang. Noong una ay plano kong bayaran ka ng $100 kada shift pero ngayon ay napagpasahan ko na bigyan ka ng dagdag na $50 bilang bonus. Basta't magsipag ka lang sa bar ko, okay? Huling napantingin si Cyrus kay Madeline sa harap niya nang may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang pag-uugali sa kanya ng babae. Ano ba ang sinabi ni Sheila kay Madeline na nagsanhi sa babae na kumilos ng ganito? Hindi lang naging mabait ang pakikitungo sa kanya ni Madeline, ngunit dinagdagan pa ang sahod niya. Cyrus, dinadagdagan ni MS. Gilmore ang sahod mo. Ano pang ginagawa mo diyan? Hindi ka ba magpapasalamat sa kanya? Sa sandaling yun, si Chloe na nakikinig sa kanilang usapan ay naglakad sa tabi ni Cyrus at pabiro siyang sinabihan. Salamat, MS. Gilmore. Noong matauhan siya, agad na pinasalamatan ni Cyrus si Madeline. Sa katunayan, hindi siya masyadong interesado sa dagdag na sahod. Hindi naman niya masyadong kailangan ng pera, Ang gusto niyang malaman ay kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Madeline. Noong nakita ni Madeline si Chloe na papalapit, agad niyang tinapos ang usapan at tumalikod upang harapin ang lahat ng staff ng bar. Bilisan niyo. Maghanda, paparating na ang mga guest natin. Opo, MS. Gilmore.
Mabilis na sagot ng mga staff na patingin ulit si Madeline kay Cyrus bago tumalikod, iniikot ang kanyang baywang at umakyat sa opisina. Pagkatapos makita na malayo na si Madeline, agad na lumingon si Chloe kay Cyrus at nagtanong. Rito Cyrus, anong relasyon mo kay MS? Gilmore. Wala naman. Ngayon lang kami nagkakilala. Mahinang sagot ni Cyrus. Imposible. Parang may namamagitan sa inyong dalawa, bakit niya papataasan ang sahod mo tapos sa min, hindi? Ngayon ka lang nagtrabaho rito. Malakas na pangangatwiran ni Chloe habang nakahawak sa braso ni Cyrus, ang malambot niyang dibdib ay dumidikit doon. Sinabi niya sa isang nagpapakyut na boses, dali na, sabihin mo ang totoo. Anong relasyon ang mayroon kayo ni MS? Gilmore. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapatingin sa dibdib ni Chloe na dumidikit sa kanyang braso at ang kanyang ekspresyon ay tila natuliro. Hoy, tigilan mo yan. Anong tinititig-titig mo, nandito ang mata ko. Kahit sinabi yun ni Chloe, mas humigpit ang kapit niya kay Cyrus para ang puwang sa pagitan ng kanyang dibdib ay mas nakikita ni Cyrus. Chloe, wala nga kaming relasyon ni MS. Gilmore. Anong oras na, magtrabaho na tayo. Si Cyrus ay natatakot na baka magdugo ang ilong niya kapag nagpatuloy si Chloe na akitin siya ng ganito at iyon ay nakakahiya. Kaya mabilis niyang tinulak si Chloe. Tumalikod at naglakad palayo. Habang pinapanood ni Chloe si Cyrus na umalis, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha na para bang nagkaroon siya ng maruming balak kay Cyrus. Nakanguso niyang sinabi, "Oh Cyrus, huwag ka nang magpanggap na seryoso sa harap ko. Sisiguraduhin kong aakyat ka rin sa kama ko pagkatapos ng 2 araw. Ang isang virgin na tulad mo ay walang laban sa isang pasaway na tulad ko." Sa isang kisap mata, higit pa sa 2 oras ang nakalipas. Ang mga bisita sa bar ay nagsimulang dumami kaya si Cyrus at ang iba pang mga staff ay naging mas abala sa paglipas ng gabi. Hindi mabilang na mga lalaki at babae ang sumasayaw ng walang iniisip sa dance floor, sumasayaw sa musika at ginagalaw ang kanilang mga katawan sa isa't isa. Samantala, lumalapit si Cyrus sa mga taong ito, nagbibigay ng mga wine at plato ng prutas sa kanila. Dahil sa karamihan ng mga waiter sa bar ay bago lamang, sila ay hindi kasing galing ni Cyrus. Kahit ang 3 sa kanila ay hindi kayang tapatan si Cyrus. Cyrus, darling, tulungan mo nga akong dalhin ang mga bote ng wine na to sa private room 303. Kailangan kong magbanyo, sabi ng isang magandang waitress kay Cyrus habang tinitingnan siya ng malagkit. Ang waitress na ito, tulad ni Cyrus, ay part-time lamang na nagtatrabaho roon. Iris, pang-5 beses. Nakitang tinulungan ngayon. Kailan mo ako pasasalamatan? Inabot ni Cyrus ang tray sa kamay babae pagkatapos ay nakangiting nangot siya. Ng waitress. Ayan ang gusto ko. Sige, sa susunod na natin pag-usapan ta. Kailangan ko na talagang magbanyo, tinapik ng waiter si Cyrus sa balikat pagkatapos ay tumakbo sa banyo. Naglakad si Cyrus patungo sa private room 303 nang dala ang tray pagkatapos ay kumatok ng mahina sa pinto. Sino yan? Agad na may sumagot mula sa private room. Isa akong waiter. Narito ako para i-deliver ang wine. Mahinang sagot ni Cyrus. Pasok ka. Dahil doon, binuksan ni Cyrus ang pinto ng private room at pagkatapos ay pumasok. Anong problema ng bar na ta? Kanina ko pa in-order to at ngayon mo lang dinala rito. Bakit nakabukas pa rin ang bar na to? Sinigawan ng isang binata si Cyrus. Sir, pasensya na't naghintay kayo. Bago lamang ang bar namin at ang aming staff ay abala ngayong gabi. Sana ay naintindihan mo, mabilis na paliwanag ni Cyrus sa reklamo ng binata. Lang hindi natutuwang mga bisita na ang nakita niya noong gabing iyon kaya hindi niya iyon masyadong sineryoso. Ang pangit naman ng bar na ta. Hindi na ako babalik ulit, pulong ng binata. Nang makita na sumagot sa kanya si Cyrus ng ganoon kabait, ang galit ng binata ay bahagyang nawala at hindi na siya nagpatuloy na magalit pa kay Cyrus. James, kumalma ka. Medyo mabagal lang sila sa service, ayon lang. Hindi naman masyadong masama. Nakangiting sabi ng isang babae na nasa tabi ng binata. Nang lumakad si Cyrus sa harap ng kanilang table upang ibaba ang mga inumin, isang magandang babae sa sofa na kanina'y nag-scroll lamang sa kanyang phone ang biglang napatingin kay Cyrus pagkatapos ay napasabi ng Cyrus. Anong ginagawa mo rito?
Sa sandaling marinig iyon ni Cyrus, mabilis siyang napatingala at nakita si Margot na nakaupo sa sofa na may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha.